Alex, ang sabi ko, madamot siya. At ang isa pa, pati asawa, dinaot niya. Uulitin ko ulit sa'yo, Alex. Naunawaan ko yung nararamdaman mo. Alam ko na masakit ang pakiramdam mo, nakulong ka, nagpakahirap ka. 3 months ka pa lang noon, namatay na ang nanay mo. Sino ba nag-alaga sa'yo? Sinong nagpalaki? Ako rin. Sinong nagpaaral? Ako rin. Oh. Sino ba naman ang magkakagusto na yung pinaaral, tumayong bilang nanay, yung inalagaan niya ng ilang taon? Dapat malit ka pa ng pera. Pero hindi, ang punto dito, Alex, kung pinahalagahan mo yung sakripisyo na yon ng ate mo nung panahon na yon, hindi ka babarkada. Hindi ko naman ginusto yung nangyari sa akin eh. Hindi ko naman alam na darating yung ganong punto talaga na ano. Eh di ang tanong, bakit ka bumarkada sa ganong tao? Hindi. Dahil? Gusto niya. Dahil hindi ka nakikinig? Kanino? Sa ate mo na tumayong nanay mo. Dahil wala kang respeto sa kanya. Dahil akala natin, sa lahat ng pagkakataon, tama ang pagre-rebelde. So kung nakinig ka kay ate, di wala ka sana sa kulungan. Kung nakinig ka kay ate, na hindi dapat yun ang binarkada mo, di hindi ka nakulong. May pinakinggan ka ba nun? Wala po. Sarili niya lang. Sarili niya lang kasi pinakikinggan niya. Pero nauunawaan ko yung sumama ang loob mo, walang dumalaw sa'yo. Pero dumalaw naman kayo kahit isang beses, di ba? Oo, dinala ko isang beses lang. Oo. Kahit ako din po. Pero Anong sinabi mo sa kanya? Sabi sa Baka kanya- naman din pinagsasalitaan niyo pa kasi ng masakit. Ang sabi ko sa kanya, pag nakalaya ka, magbago ka na. Bakit ano ba ginagawa ko ngayon? Gabi-gabi ho siya wala sa bahay. Hingi ng pera. Paano po Magkano pag ba mga pera tao sa na kanya? kukuha niyo lahat-lahat? Ano po, 10,000 po lahat. Yun ay dahil kay tatay. Kay tatay tsaka kay nanay, tag 5 lang po sila. So yung 10,000 na yon, ikaw ang humahawak, Alex. Siya na po ngayon. So Attorney Ben, legally speaking sa magkakapatid, sino ho ba talaga ang dapat na nangangasiwa o humahawak po nung pensyon na yon na nakukuha galing sa para sa tatay at yung para sa nanay? Yung nanay po kasi ay pumanaw na. I-assume natin, Chang, dito na wala nang kakayahan yung pensioner, ano? Upang pangasiwaan yung kanyang pensyon. Dito po yung mga preference ay yung panganay na anak. Yun po ang may preference. And then yung kasunod, kung ilan man sila. Ngunit yung preference na ito ay hindi naman po sinusunod ng hukuman kung halimbawa nga ito ay may dulog na sa hukuman. Sapagkat ang titimbangin po dito ng hukuman ay kung sino ba talaga yung kwalifikado na kayang pangasiwaan at ipagkaloob yung makukuhang pensyon dun sa pensioner. Tandaan natin yung pensyon na yan dapat mapupunta dun sa pensyonado. Tiyangami. Ilang beses po nating inulit na naunawaan po natin yung damdamin nitong si Alex na sumama ang loob niya dahil nga po sa walang dumalaw sa kanya, naging emosyonal siya hanggang sa ito ay namuunang galit. At ngayon nga po, nadadamay pati ang mga bata na ito naman po yung hindi ibang tao kundi kanyang mga pamangkin. Pinagsasalitaan niya ng hindi maganda, pinagtatabuyan. Wag naman sanang nagawa niyang saktan pa yung mga batang yon. Kahit sa pagdalaw dun sa lolo, parang pinagkakait. Paano naman po pwedeng proteksyonan ni na Ate Priscilla at Margarita, yung kanilang anak, dito po sa ginagawa ng suhin sa mga bata? Sa pamamagitan po siguro ng pagpapaliwanag natin kay Alex na maring may malabag ka, Alex, na batas, yung child abuse law, sa mga batang ito. Kasi yung mga pananalitang patay gutom o ano pa man, yan ay maring makaapekto sa pag-iisip ng mga pamangkin mo. At kapag nalabag mo yung sinasabi nating child abuse law, ay maaari ka na namang masangkot sa isang kaso at maaring makulong ka na naman. So sana wag mo nang gawin yon sapagkat mabigat kapag napatunayan yan ay maaring abutin hanggang 6 hanggang 12 taon na pagkakulong yan. At kahit mismo mga kapitbahay po nila ay pwedeng magreklamo dun sa ginagawa na yun ni Alex, hindi lang yung kanyang mga kapatid. Tamang-tama po kayo doon, Chang. Oo, so mabigat ang batas na yan. Salamat po, Attorney Ben. Kaya din pinapaalala namin sa iyo, Alex, para
mas nauunawaan mo na talagang walang kasalanan ng mga bata at hindi mo sila dapat idamay. At may karapatan silang dalawin ang kanilang lolo. Mga kapatid, ang tanong, bakit imbes na maghanap buhay para matulungan si Prichelle, ay dumagdag pa siya sa problema nito? At hanggang sa mahuli na nga sila sa akto na kasama sa saradong tindahan ni Alex. Ito po ang sinasabi natin kanina na si Edgar Cruz na asawa po ni Prichelle. Pasok! Sandali lang, Ate Margarita! Edgar, diretsa ang tanong, kailan pa kayo may relasyon ni Alex? Galaya po niya. Pagkalaya. Paano nangyari yun? Bali, kasi ako yung dumadalaw sa kanya eh. Madalas. Pinadadalaw ko po sila, ayaw nila. Bali, ako po yung... Ayaw nila. Bakit ayaw nila dumalaw? Marami po silang dahilan eh. Tapos, lagi po ako yung bumisita kay Alex. Nag-aalaga ng bata. Ako, kapal ang mukha mo, kumapit ka sa bakla na yan? Ha? Saan niyo kumapit? Ha? Dahil lang sa pera, kaya ka lumapit dyan. Bakit? Ha? Ngayon nagsasama na Sa kayo. kanya galing yung kinakain niyo, di ba? Oh, alam mo na ngayon. Kami pinagbabalaki mo pa sa akin, Alam di mo na ba? ngayon. Ha? Sandali lang! Aminado po si Edgar na sila na ngayon ni Alex at magkalaya nga po ay magkasama na sila. Alamin po natin ang iba pang mga kwento ni Edgar sa pagbabalik po ng Face to Face. Po eh, parang na-disgrasya lang naman po na nagkaroon kami ng Na-disgrasya eh, nakailang beses ka? Patawarin, ina ng awa. Tsalap na tsalap ka nga eh. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Jess Cavelli Eyewear, Dr. Manny and